tricycle, ate. Muntikan na ako masagasaan habang patuwid ako. Buti ka nga. Motor lang ang muntik makasagasa sa'yo. Alam mo ba kung anong muntik makasagasa sa akin dati? Ano yung muntik na makasagasa sa'yo dati, mahal? Ganito kasi, tumira kasi kami malapit sa airport. Isang araw, nakatayo lang ako sa tapat ng basketball court. Biglang, muntik na lang ako masagasaan ng eroplano. Ellen, itaas mo nga yung paa mo nang makapagwalis ako ng maayos. Sa halip na tulungan mo kasi ako, nakatitig ka na naman dyan sa cellphone mo. Si ate naman eh. Sinusundan na naman ako ng walis mo eh. Nananahimik ako sa kwarto, pinalabas mo ko. Pumunta ako sa kusina. Nung nasa kusina ako, pinalipat mo naman ako dito sa sala. Ngayon namang nasa sala ako, pinapaalis mo na naman ako. Hindi kita pinapaalis, kamahalan. Ang sabi ko, itaas mo yung mga paa mo sandali at nang mawalis ko ng maayos yung ilalim ng upuan mo. Saig pa nitong mahal na Reyna. Ganon din yun. Hoy, Ellen! Dapat nga magpasalamat ka at may naglilinis nitong bahay. Ano, kung nag-iisa ka dito, baka nga mas malinis pa yung kalsada kaysa sa sahig natin eh. Hindi naman kasi kailangan walisin niyang alikabok. Alikabok lang yan, ate. Nililipad naman ng hangin yan. Nagpapakapagod ka pa kasi. Anong klaseng pag-iisip yan, Ellen? Huwag nang magwalis dahil lilipa rin naman ng alikabok. Apakatamad mo talaga. Umalis-alis ka nga sa harapan ko. Naku, baka mahambalos kita nitong walis eh. Bakit ba kasi ang sipag-sipag mong maglinis, ate? Kakalinis mo lang noong isang araw, naglilinis ka na naman. Nakakahiya kasi kapag may bisita. Napakadumi nitong bahay. Baka sabihin, kababae nating tao ang burara natin. Dalawa pa naman tayong babae dito. Ayun naman pala. May bisita ka kasi. Teka nga, may bisita ka, ate? May dadalaw ba sa'yo ngayon? Bakit ganyan ka magtanong? Di ba ako pwedeng tumanggap na bisita? Depende. Sino ba yung bisita? Kapag si Badong, di bali na. Bisita yun. Hindi bisita. Uy, huwag ka nga ganyan, Ellen. Wala ka nang ginawa kung hindi pag-initan yung boyfriend ko. Hindi ka naman inaano nun ah. Ate naman kasi. Ay, hindi mo talaga napapansin kung ano yung meron kay Badong? Ikaw lang ang may problema kay Badong. Bait-bait nung tao eh. Sa bagay, may problema ka naman sa lahat na naging boyfriend ko eh. Hindi mo nga kasi ako naiintindihan, ate. Iba si Badong. Kakaiba siya. Bakit mo ba hindi nakikita, ate? Tao po! Tao po! Dito na! Nandito na ako! Tao po! Hoy, Ellen, pagbuksan mo nga si Badong. Hindi ko lang maiwan tong niluluto ko. Baka masunog. Ellen! Tingnan mo tong babaeng to. Hindi mo ba ako naririnig? Hoy, sabi ko pagbuksan mo si Badong. Ido-double lock ko yung pinto at hindi ko bubuksan. Ano? Ano sabi mo? Sabi ko, bubuksan na. Hindi naman makapaghintay. Oo, kain pa. Sarap ng sinigang na bangus, ano? Sariwang-sariwa kasi yung isda. Ang laki ng bangus, ate. Ay, oo. Nireserba talaga sa akin yan ang suki ko sa palengke. Bago ko hiwain yan kanina, abay, kasing haba ng bisig ko. Maliit pa nga yan. Ito na naman po. May sinasabi ka, Ellen? Ha? Wala. Ikaw, nako, siguradong may sasabihin ka. Excited si ating marinig yan. Oo nga, totoo naman. Anong sasabihin mo, mahal? Alam nyo kasi, hindi nyo na itatanong. Sino nagtanong? Doon sa probinsya namin, yung pamilya namin doon. Pamilya ng mga mangingisda. Lolo ko, mangingisda yun. Isang beses, sumama ako sa kanya sa pagpalaot sa dagat. Oh, tapos? Unang sama ko pa lang yun, ha? Pag-agis ko ng lambat, nakahuli ako ng pagkalaki-laking lapu-lapu. Galing mo naman. Kung itong bangus na kinakain natin kasing haba ng bisig mo, yung lapu-lapu na nahuli ko, kasing haba ng tao. Talaga ba? Kasing haba ng bata, ganun? Kasing haba ng basketball player. Ate, pupunta muna ako kila Ani. Uwi ako bago maghapunan. Ikaw talaga, Ellen. Ang sabihin mo,
Tinatakasan mo lang paghuhugas ng plato. Hindi ate. Tinatakasan ko yung isa dyan. Ha? Uy, anong sabi mo? Wala ate. Sabi ko, aalis na po ako. Bye-bye. Ang tagal naman ni Ellen. Bago daw maghapunan, nakauwi na. Tapos na tayong maghapunan, wala pa rin. Eto na natatanaw ko na. Ate, sorry, ginabi ako. Nagkahiyaan kasi kami nila Ani na magpunta sa mall. Nag-text ka man lang sana. Parang walang naghihintay sa'yo Sorry na ate, naubusan ako ng load Yan nga ba sinasabi ko Nasa labas ka na, hindi mo man lang naisip na magpa-load. Sana nakimessage ka man lang sa mga kaibigan mo para masabihan mo ko. At nang hindi ako nag-aalala sa'yo dito. Huwag ka nang magalit sa kapatid mo, Mirna. Ako nga noon, kahit ginagabi, hindi naman nag-aalala si Mama. Wala pang telepono o cellphone noon Ang mahalaga, nakauwi ng maayos ang kapatid mo. Pasalamat ka, Ellen, nandito si Badong. Yan, kinakampihan ka. Paki ko naman sa pinagsasasabi ng boyfriend mo. Oh, busy ka na naman dyan sa phone mo. Ang kulit kasi nitong si Ani ate. Kilig na kilig pa din. Bakit? Kasi kanina, abang nasa mall kami, nakita namin si Joshua Garcia. May mall show. Nanood kami. Ay, ate, ang gwapo pala nun sa personal. Alam niyo ba kung sino yung sanggang dikit ko dati? Kakalose ba? Best friend, ganun. Sino mahal? Si Coco Martin lang naman. Alam mo yan si Coco Martin? Matalik na kaibigan ko talaga yan. Yun nga lang, biglang nag-showbiz. Kaya sumikat. Kita nyo naman. Kaya ako na yung tumistansya. Ayoko ng showbiz na yan. Baka masali pa ako sa mga intriga. Alam nyo naman, ako talaga. Simpleng tao lang. Gusto ko yung tahimik na buhay lang. Ako din. Kaya matutulog na ako para tumahimik na ang mundo ko. Good night. Okay, good night, Ellen. Paano, Mirna? Uwi mo na ako. May kasama ka naman Nandiyan na si Ellen. Paglabas ko, i-double lock mo na itong pinto at gate nyo, ha? Oh, sige, mag-ingat ka. Good morning, Ellen! Uy, Badong! Ang aga natin Good morning. Sandali pupuntahan ko lang si ate sa kusina. Oh, bakit ang aga-aga Nakadamukos na naman yung mukha mo. Dito ba natulog yung si Badong ate? Aba hindi. Umuwi sa kanila. Bakit? Ang aga-aga naman kasi. Siya ang huling taong nakita ko bago ako matulog. Tapos ngayong umaga, yung tao na naman yung nakita ko paggising ko. Nakakairita. Shh! Hinaan mo nga yung boses mo at baka marinig ka. Oo, nakaluto na ako. Mupo ka na dyan. Mag-agahan na tayo. Ang aga mo palang gumising, Ellen. Ngayon lang. Bakit? Anong meron ngayon? Nag-a-apply kasi ako ng trabaho. May interview ako. Kailangang maaga para makaiwas sa traffic. Mahirap na malate. Naku, naranasan ko din yan. Alam nyo, may sikreto nga ako. Wala pa akong pinagsasabihan, ha? Huwag mo naman sabihin. Sikreto naman pala Ako, Badong. Ako. Gusto ko malaman. Alam mo ba dati, mahal? Nag-apply akong maging membro ng Justice League. Natanggap ka? Oo, pero sandali lang. Nagkainitan kasi kami ni Flash. Wala naman akong laban. Masyadong mabilis yung isang yun. Naku! Buti nga at umalis ka. Madami naman pwedeng pasukan na iba. Oh, Ellen, tapos ka na? May pagkain pa sa plato mo Busog na ako ate. Bibihis na ako para makaalis na. Iwan ko na muna kayo. Sarap ng halo-halo, ano? Oo nga. Ang init kasi sa labas Buti na i-order mo na ako bago pa ako dumating, no? Alam ko naman kasing 15 minutes lang ang break mo. Kaya sinigurado ko na pagdating mo, na-serve na yung halo-halo. Ang sarap! Pinong-pino yung yelo, no? Teka, saan ka nga galing? Nag-apply lang dyan sa kabilang building. Final interview. Oh, kumusta naman? Mukhang ayos naman. Ipapadala daw nila yung job offer this week. Kapag nagustuhan ko, tatanggapin ko na. Sana magustuhan mo para magkatabi tayo ng office, no? Ang saya-saya siguro, no? Oo nga.
Sabay tayong papasok at uuwi Correct. Tsaka sabay tayong kakain kapag break time. Matutuwa na si ate kasi hindi niya na ako bibigyan ng allowance. Correct. Speaking of ate, sila pa rin ba nung boyfriend niya? Ano nga pangalan nun? Si Badong. Oo, si Badong nga pala. Hindi mo pa din makalimutan si Badong, no? Paano ko naman makakalimutan, Ellen? Naaalala mo nung nahulog ako sa hagdan niyo? Ay, oo. Paano ko naman malilimutan yun? Kumain tayo doon ng manggang hilaw sa kwarto ko, tapos pababa ka. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero nakarinig na lang ako ng malakas na kalabog. Pagsilip ko, nakahandusay ka na sa baba ng hagdanan. Ay nako, pero mas may nakakatawa pa doon, 'di ba? Nandun si Badong sa bahay niyo. Lumapit siya tapos nagtanong, "Anong nangyari?" Tapos sumagot ka, ang sabi mo, nahulog ka sa hagdan. Tapos umupo siya doon sa tabi ko. Tinignan niya ako mata sa mata. Sabay sabing, alam mo ba, dati nahulog ako sa bangin. Bangin talaga, 'di ba? Kailangan talaga. Mas malala yung nangyari sa kanya. Oo nga, wala talagang pwedeng tumalo no? Kanina nga, nung malaman niya na mag-a-apply ako, may kwento din siya sa pag-a-apply. Talaga ba? Siguradong mas bongga na naman yung kanya, no? Ibang level ang kabonggahan. Itanong mo kung saan siya nag-apply dati. Itanong mo, dali, dali. Saan? Saan daw? Sa Justice League! Natanggap daw pa siya! Oo, pero umalis daw siya kasi nga nagkainitan daw sila ni Flash. Sabihin mo, sa Avengers naman siya mag-apply. Mababait sila doon! Bagay siya doon. Oh, bakit ka namumutla? Nakakainis kasi yung tricycle, ate. Muntikan na ako masagasaan habang patuwid ako. Naku, butat hindi ka na paano. Sandali, ikukuha nga kita ng tubig. Buti ka nga, motor lang ang muntik makasagasa sa'yo. Alam mo ba kung anong muntik makasagasa sa akin dati? Pag sinabi ko bang hindi, titigil ka na? Oh, Ellen, uminom ka muna. Ano yung muntik na makasagasa sa'yo dati, mahal? Ganito kasi, tumira kasi kami malapit sa airport. Isang araw, nakatayo lang ako sa tapat ng basketball court. Biglang, muntik na lang ako masagasaan ng eroplano. Kala ko spaceship yung muntik makasagasa sa'yo. May sinasabi ka? Sorry, hindi ko narinig. Sabi ko, matutulog na ako. Bigla akong inantok. Sige, pahinga ka na. Good night. Dear love, ganyan lagi ang eksena namin ni Badong. May magkukwento, tapos magkukwento naman yang si Badong. Yun nga lang, yung kwento niya mas bongga. Sa sobrang bongga, kwentong barbero na. Matatawa ako sa una pero mabilis itong napapalitan ng inis. Ang mas kinaiinisan ko, hindi makita ni ate ang problema sa boyfriend niyang saksakan ng hangin. Kasi ako, araw-araw kong napapansin. Parang palagi siyang may gustong patunayan. Lahat ng kwento niya tungkol sa sarili niya, kung gaano siya kagaling. Kahit sa mga simpleng usapan, kailangan siya ang bida. Minsan nga, nahihiya na ako para sa kanya. Nakakayamot na. Sana, magising na si ate ko sa mapait na katotohanan. Bago pa tuluyan lamunin ng kasinungalingan ang buong pagkatao niya. Hindi pa huli ang lahat para kumawala siya sa isang relasyong puno ng kayabangan, pagmamataas at walang katapusang kompetisyon. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
At yan ang ating kwento ngayong Feel Good Friday na buritan. Charot. Diba? Na ang ating bida na si Badong, wala kayo sa kwento ni Badong. Diba? At of course, kasama rin sa kwento natin si Ellen na siya yung very morots-kots-kots na kapatid ni Mirna. Si Mirna naman ay ang jowaret nito ni Badong. Diba? Naku po naman, grabe naman din talaga itong si Badong. Yung habang nakikinig ka talaga sa story, alam mong kwentong barbero na talaga yung mga kwento niya. Talaga ba? Ikaw, sasagasaan ka ng eroplano sa basketball court? Bawal yun. Hindi ba? Baka napadaan lang, pero hindi ka talaga sasagasaan. Maglaland lang, hindi ba? At very obvious din yung mga kwentong barbero niya na nag-apply ka ano ba yung sinabi? Sa Flash, ganyan? Baka nga yung Flash na yon na delivery kinemers, ganon. Charot. Ay nako, minsan talaga may mga taong ganyan no? Mararamdaman na talaga natin na minsan sasabihin lang natin na, ay, ang hangin-hangin na naman. Kahit na hindi naman talaga mahangin, di ba? Maraming ganyan na kahit sa Facebook nga lang minsan ang apakayabang pero wala naman talagang ipagyayabang. Charot. Yung makapag-post ng travel, ganyan, pero yung totoo naman, ay, naku na lang talaga. Charot. Hindi ba? O kaya naman, yung makapag-flex ng mga bagay-bagay sa social media, ganyan, yung tipong hiniram lang naman. Pero, sila yung magpo-post, inunahan pa talaga yung mag-post yung may-ari. Diba? May mga ganyan. Usually, kunwari may luxury bag may yung friend mo may luxury bag, hiramin mo ngayon yan. Para makapagburit ka lang sa maraming tao sa social media, ikaw, ipopost mo naman yan. Ngayon, pagka-post mo, syempre, marami ng, wow, grabe, ganyan. Pero, eto na, nag-post ka na ng luxury bag, diba? Ngayon, mangungutang sa'yo, hindi ka naman mautangan. Charot. Kasi, wala ka naman talagang pambili ng ganon, diba? Ay, nako. Alam nyo, okay lang naman maging buret pa minsan-minsan kung talagang kaburet-buret naman, ipagyayabang, hindi ba? Pero mas maganda pa din na maging humble tayo, hindi ba? Hayaan mo na lang na sila yung makadiscover, diba? Ng mga dapat mong ipagyabang, hindi ba? Para mas maramdaman natin yung pagiging down to earth, diba? Nako, yung mga ganyan kasing kaburitan, minsan talaga nakakayamot yan, lalo na kung wala na talagang sense yung pagiging burit or yung pagiging mayabang, diba? Yung hambog, yan din yung iba pang mga term dyan no? Yung pagiging hambog, diba? Yung tibong makikipagtalo ka, wala ka sa lolo ko, ganun, panot, charot. Uy, chareng lang, diba? Tapos ano pa ba? Wala ka sa lolo ko, kayang kumain ng 10 lechon. Aba, taray, char. Baka ma-high blood na yun at dali na sa ospital pagkatapos, hindi ba? Nakakaloka yun. Hindi ba? Minsan talaga, kung magkakwento ka din naman, minsan dapat may makatotohanan din. Hindi yung parang pang outer space na rin yung kwento mo. Yun talaga, mainis ka talaga. Ako, sobrang inis ako sa mga, hindi naman pala, parang ako deadman na lang. Deadman na lang ako kung may mga taong nagaburit ng sobra, hindi ba? Tipong, okay, sige, go lang, wala, kung feeling mo dyan ka naman masaya, edi go lang. Kailangan bang iwasan? Well, pwede mo namang iwasan kung talaga namang ayaw mong marinig yung mga kwento niya, yung kwento ng kanyang kayabangan, diba? Pwede mong iwasan. It's always your choice na umiwas. Pero, of course, kung
kung hindi mo talaga maiiwasan, lalo na kunwari kabarkada nyo talaga siya at ganyan talaga siya at ang marami siyang kwentong bayan, dead man na lang, ganun. O kaya naman, sabayan mo yung pagiging buret niya. Magpakaburet ka din. Paboritan kayo. Tignan natin kung sino mas mapipikon. Ay, yung mga taong ganyan, mabilis mapikon eh. No? Anyway, kabisyo, yan ang ating kwentong napakasaya ngayong Feel Good Friday. At sana nagustuhan ninyo ang ating kwento. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes sa panibagong storya ng Dear Love. Kaya make sure na palagi ka nakatutok dito sa Love Radio 98.3 Love Radio Palawan. And of course, after this on-air live, taman tayo sa ating Facebook page sa Mama Morena and of course sa Facebook page ng Love Radio Palawan. Kaya sa mga buret dyan, ito ang dapat sa inyo. Grrr! Ang grrr! Ang grrr! Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyo ngayong morning, ganyan, sa mga nagaburet-buret dyan. Ayan. Ako, kung meron akong ibuburet, sige, kung meron kang ibuburet, sige, magpakaburet tayo. Kung meron kang ibuburet, or ipagyayabang, ano yung ipagyayabang mo? Akin feeling ko, ang tanging ipagyayabang ko na I'm always proud is that God helped me every single day, especially when I was in college. Ayan. Diba? Very positive buret, diba? Kasi, I remember when I was in nakatapos ako ng college. Feeling ko yun yung talagang sobrang kaya kong ipagyabang. Nakatapos ako ng kolehiyo, hindi man kami ganun kayaman, igapang talaga at nailusot yung pagtatapos sa kolehiyo. Siyempre, di ba, maraming mga hindi nakakapagtapos. Especially sa mga tulad natin alam mo yun, nasa community namin, especially mga trans, ganyan. Kasi naalala ko dati yung mga senior pa sa akin, yung iba doon na trans or gay, hindi nakakapagtapos eh. And it's always, for me, yung pagtatapos ko is something na kaya kong iyabang, no? Pasensya na, tapos po ako, ganyan. At syempre, may keme. Yun na. It's for you to find out kung ano yung mga kaburet-buret pa sa akin. Yan. Pero ako personally, kapag may mga ganyang tao kung nakakahalubilo na mayabang or sobrang magaburit, ako kaya kong sabayan. Sasabayan ko siya. Bilang kasi ko very extrovert, ganyan, very talkative, ganyan, very machika, ganyan sa grupo. Kaya kong lampasuhin ang maburet talaga. Kaya kong sabayan. Yung tipong siya na yung kayang tumigil. Talagang yung kaya kong somehow mampikon ng bonggang-bongga. Ito nung kabataan ko So, pero ngayon, pag may ngayon, when you get old, kasi parang, pagod ka na sa mga ganyan. So, usually, what I do is dead making na lang. Dead McQueen na lang ako sa mga eksena. Hayaan mo na siya, pagbigyan na lang natin. Diyan siya kasi masaya. And, alam mo yon, yung parang iintindihin mo na lang siya kung bakit ganyan. Usually, yung mga ganyang taong mayayabang, meron niyang behind the scene kung bakit sila naging ganyan, diba? Ganun yun. Sabi ko nga kanina parang may kakilala ako na sobrang pangalan nito na sobrang anong tawag nito? May friend siyang mayaman. Dahil nga gusto niyang sabayan din, and of course, sa social media, medyo ang peg niya, sosyalin, ganyan.
So, ang tendency minsan, nanghihiram siya ng mga gamit doon sa friend niyang mayaman. So, yun din, piniflex na ngayon, ganyan. Yung tipong ino-own niya yung hindi sa kanya. Diba? Hindi rin ay, nako, hindi talaga maganda yun ng bonggang-bongga. Diba? Yung nakapagpa-flex ka nga ng mga mamahalin mong gamit, ganyan. Pero di ka mautangan. Charot. Tsareng. Oy, hindi totoo yan. Tsareng. Oh, shh. Di naman halata kasi, kaya okay lang yan. Oo, yun yung yan yung sinabi ni reporter. Hindi kasi halata sa akin. Charot. Pero, kaya ko ipakita yung pero hindi talaga halata sa akin. Nagugulat talaga yung tao. Hindi ba? Minsan nga nagugulat yung mga tao na nagtatrabaho pala ako sa ganun. Usually, ang tingin ng tao sa akin, pag hindi pa ako ganun kilala, parang naalala ko one time dito. Akala nila nagtatrabaho. Again, I don't have any against to those who's working sa mga salon or beautician or parlor, nag-makeup artist, ganyan. That is so perfect and good, ganyan. Ako, hindi lang ako magaling talaga dyan sa craft na yun. But usually, ang tingin sa akin ng tao, I'm like, nagtatrabaho sa salon. Hinayaan ko na lang, dads na lang, diba? Yung tingin nila, pero, tapos may pag nalaman nila na pala ako, ganyan, ay, okay, gano'n. Pero ako, dads na lang. Hindi na para Alam niyo yung pagiging humble din talaga, minsan, mas magandang maging mapagkumbaba ka sa mga tao. Kasi nga, di ba, sa Bible, sabi, yung mapagkumbaba siya yung inaangat, di ba? At yung mga maeere, maangat, sila yung mga naibababa. At marami talagang napatunayang ganyan, di ba? Aminin nyo yan. Di ba? Minsan, yung ibang tao kasi, pag yumaman na, nagadami ng pera, ganyan. May pagkamayabang na rin talaga. Ganon. Ako feeling ko, ako ba may feeling na tendency yumabang? Feeling ko, meron akong tendency pag sumobrang yaman. Kaya siguro hindi ako ginagawang sobrang yaman ni Lord. Charot. Feeling ko lang naman yun. Feeling ko lang naman. Pero, hindi naman, hindi naman ka-over na sobrang kayabangan. Ayan. Hello kay Eileen Pilapil Casanova. Nakikinig kaya siya sa radyo? Parang wala yan. Check natin, ha. Maka-request, ha? Pero hindi naman nakikinig. Nakikinig ba? Nakatutok ba kayo? Ay, wala po. Ayan. Hayan! Naku, nakakaloka.
But anyway, sana nagustuhan nyo yung kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Friday na talaga namang ano lang siya, very light na medyo nakakainis. Ayan. Oo nga, sabi nga daw. May nagre-request pero yung request wala sa playlist. Ayun, sayang naman. Ganon. Ayan daw, sa mga nakikinig, ay mamaya pa pala. Mamaya, pag nag-on air tayo, sige, batiin natin yung mga taga-Napsan sa Simpukan, ganyan. Mamaya batiin natin yan. Anyway, so yun, sana nagustuhan nyo yung kwento ng ating Dear Love, ganyan. And see you again sa Lunes sa panibagong storya ng Dear Love. And tomorrow is Saturday. Alamin po natin kung may programa tayo. Depende po kung magba-brown out o hindi. Ganyan. Pero pag nag-brown out, alam nyo na. Diba? Ng bonggang-bongga. O siya, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. So sana huwag kang maging burit for today's video. Maging, ka lang, humble. Ganun. Diba? Huwag mo pag malaking sobrang kagwapuhan mo naman. Yung iba ganun, no? Yung gwapong-gwapo, tsaka gandang-ganda sa sarili. Charot lang. Maraming ganun eh. Eme lang. O siya, kabisyo, maraming salamat. See you.